Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat muli sa pagkakataong pinagkaloob ng ating Panginoon at tayo po muli ay magkakaroon ng Young People Service sa oras na ito. At salamat sa pagpapala na patuloy na ibinabahagi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At bilang pasimula po ay pumawi po muna tayo dito po sa page 30, ipagdiwang ang ating gawain. Tayo pong lahat. Ang pag-aawitan ng siyang naririnig, kawan ng katotohanan ng siyang nananaig. Sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, tayo'y makisali. Lakad-lakad, wag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay mayroon. Opo ng kalalakihan ang siyang mangunguna, sa lahat ng gawain nauukol sa iglesia. At ang kababaihan ang siyang pangalawa, ayon makisama. Lakad-lakad, wag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay mayroon. Pagtulong ang itatag, ang kaharian ni Jesus, makakawan ng samay, pilitin lang sa linubos. At nang panumaya, kaluluwang binusabos, ayon makisamo. Lakad-lakad, wag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay mayroon. Halina kayo at sama-sama ating awitan, ipagdiwang isigaw ang ating mga gawain. Makipaglabang matatag, matibay at mainit, si Kristo'y siyang sundin. Lakad-lakad, wag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay mayroon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa awitin na yan. At ngayon po ay tayo po ay makakarinig ng isang awit mula po sa ating kapatid na si Sister Shaggy. Ang pamagat ng aking awitin sa awas na ito ay Talbot ko, isa siyang kanta-kanaing song. Awatan na takay ko, o Diyos sumitagay ka. Sining tiyempo ay matagasat, iyawat ko ng nangko, o Diyos itagay mo, lumanos sa makiwala ka. O Diyos, sikanin tanggad ko, sikasisalin ko, sikanggay Jesus, mangintag ay ansakan. Diyos ay di
po ang ating Panginoon at napakaganda po ng message po ng awitin about consecration po siya at sinasabi po sa awitin na binibigay ko ang lahat sa ating Panginoon at sa Panginoon din nagmumula ang lakas at lahat-lahat. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Ngayon po ay maghahandog din po ng tayong awit ang mga kabataan po dito sa La Trinidad para po sa ating Panginoon. Take us from our Father's hand, one by one, the days, the moments fleeting, till I reach the promised land. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at salamat sa Panginoon na sa lahat po ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ng isang Kristiyano ay nariyan ang Panginoon upang ibigay ang lahat, kalakasan at katatagan ng loob sa atin upang makapagpatuloy at salamat na sapat ang pag-ibig at biyaya po ng ating Panginoon upang tayo makapagpatuloy at patuloy na magtagumpay sa ating buhay Kristiyano at ngayon po ay ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon sa panguna po ng ating kapatid na si Sister Loveline po. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon na tayo po ay papatuloy sa ating serbisyo sa hapong ito. At salamat sa Panginoon na meron po tayong Young People Service sa araw na ito. At ngayon po ay mag-aaral po muli tayo dito po sa Kawikaan, Proverbs chapter 14, verse 34. Ito yung ating teksto. Ang katwiran ay nagbubuni ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kaputyaan sa alinmang bayan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na muli po ninyong pinagkaloob. Pang kami po ay karoon po ng Young People Service. Salamat po, Ama, na patuloy niyo po kaming pinagpapala sa lahat po ng aming buhay, lalo na sa aming buhay spiritual, Panginoon. Patuloy niyo po kaming tulungan sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Kayo po nawang siyang manguna, Panginoon. Magbigay po ng kaunawaan sa bawat isa at hamon upang lalo po kaming makaalam na yung kalooban at ito'y masunod po namin, Panginoon. Kaya hinilin po namin ang Banal na Espiritu Santo na siyang manguna po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Kaya ito po aming samot hiling sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa Ingles, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Ayan. So, yung pag-aaral po natin is about the righteousness of God. So, yung salitang righteousness sa dictionary, ang ibig sabihin niya po dito, it means in part, integrity, equity, justice, straightness, upright, just, innocent, true, sincere. Yan. So, ito yung pangunahing katangian ng ating Panginoon. When we say righteous, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, dito makikita po natin kung ano ang kahulugan at kalooban ng Panginoon
sa bawat isa dahil siya ay matuwid. He is a righteous God. Sa Matthew 5:6, basahin po natin ang Matthew 5:6. Ang sabi niya po dito, sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 6, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Yan. So, mapapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Sa Matthew chapter 6 naman, verse 33. Yan, another text po. Sabi dito, "Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Kaya ang koneksyon ng katwiran ng Diyos sa tao ay napakahalaga. Kailangang hanapin muna ng tao ang kanyang katwiran. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ito yung kaparaanan upang ang tao ay magkaroon ng bahagi sa ating Panginoon. Upang siya ay magkaroon ng koneksyon. Kaya nga first, di ba? Yun yung pangunahing kailangan gawin muna ng tao upang siya ay makapanumbalik sa ating Panginoon. Kaya sabi diyan, hanapin. Yan. Hanapin ng tao. At hindi lamang niya kailangang hanapin, kundi kailangang itong matupad sa kanyang buhay. Kaya, sinasabi rin dito kung paano dapat mamuhay ang isang tao. Diba? Kailangan niya munang saliksikin ang kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, siya ay kanyang bubusugin. Yan. Kaya hindi bibiguin ng ating Panginoon yung mga taus-puso at tunay na naghahanap ng kanyang katwiran. Yan. Ano nga ba yung katwiran ng Panginoon? Ito yung kalooban niya. Kung ano yung nais ng ating Panginoon sa bawat isa. Kung minsan, kapag tayo ay, kung isipin natin ang katwiran ng Diyos, hindi ba, nandyan ang kanyang mga salita. Ngunit, bakit kaya maliwanag at simple lang ang sinasabi at inuutos ng ating Panginoon? Pero, marami pa rin ang hindi nakakasunod, di ba? Kung titignan natin yung pamumuhay ng mga lalo nang nagsasabing sila'y Kristiyano, hindi naman yun ang tinuturo ng banal na kasulatan. Hindi naman yun ang utos ng ating Panginoon. Kaya dito natin makikita na may katwiran din naman ang tao, di ba? Di ba yung mga bata nga kapag sinasaway mo, pinagsasabihan mo, nangangatwiran din sila, hindi ba? Yan. Hindi nila aminin na mali sila. So, ang tao kung minsan naghahanap sila ng excuse para hindi sila masabihan, diba? O para kasi ayaw nilang tanggapin kung ano yung tama. So, ganun din ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Nandyan na ang salita ng Panginoon, pero kung titignan natin, marami ang natuturo din ng salita ng ating Panginoon, pero hindi naman nila itinuturo yung tunay na salita ng ating Panginoon. Yung kanyang katwiran, yung kanyang kalooban. So, dito po, sa ating nabasa, dito natin makikita kung ano dapat yung maging pamumuhay ng isang Kristiyano. Sa 1 Peter, chapter 1, kasi sabi nga ng ating Panginoon, hanapin niyo muna, di ba, ang kanyang kalooban. Kaya napakahalaga na ang bawat tao ay yun ang pakanasain nila sa kanilang buhay, lalo na sa mga kabataan. Sa 1 Peter chapter 1 verse 13, kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip
na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal ng ayon sa inyong dating mga masamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So, sabi po dyan ng ating Panginoon, be ye holy, for I am holy. Yan ang nais ng ating Panginoon. Ang magpakabanal ang bawat tao na kanyang nilalang. Yan ang utos ng ating Panginoon. Ang pagiging banal, being holy, napakasimple po ng ibig sabihin yan. Having a sinless life. Marami po ang hindi marahil hindi nila maunawaan ang pagiging holy dahil baka iniisip nila is yung sa isip nga ng tao na perfect, na hindi na nagkakamali, di ba? Na siya na yung wala kang masasabing kapintasan sa mata ng tao, di ba? Ngunit ang tinutukoy dito ay sa mata ng Diyos. Ang tao, maaaring may makita siyang kapintasan sa'yo. Diba? Kasi, he is not or she is not also perfect. Kaya may masasabi at masasabi. Ngunit ang Diyos, He is a righteous God. Alam niya ang bawat tao, ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya, kung sincere ka sa iyong buhay na nais mong sundin ang kalooban ng Panginoon at maganap ang kanyang kalooban, ang kanyang utos na maging banal, ay alam ng Diyos ang nasa iyong puso. Kaya kahit na anong sabihin ng tao na nagbabanal-banalan, ganito naman, di ba? Kasi may masasabi at masasabi pa rin sila. Ngunit alam mo naman sa iyong puso na hindi sinusunod ng Panginoon, nabubuhay ka na ng banal. Ayun ang mahalaga. Yan. Ang pagkakamali, hindi po yan kasalanan. It's already, it's nature na yan ng tao, diba? Innate. Yan. Kasi nga, nung nagkasala si Adan at Eva, yan ang isang bunga, diba? Nandyan na yung mga bunga ng kasalanan. Pero yung pagkakamali, hindi po yan kasalanan. At mamaya ay sabihin po natin yung kahulugan ng kasalanan. Kaya ito yung kalooban ng Panginoon. Yan. Be holy, magpakabanal ang kanyang mga anak. Lalo na, tinutukoy po dito ay ang mga Kristiyano. Yan po. Dahil, tinuturo po sa Iglesia ng Diyos, una sa lahat, na ang tao ay kailangang maligtas muna sa kasalanan upang siya ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Dito po natin makikita yung kaibahan ng ibang mga nagtuturo rin ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang ini-insist pa rin nila, ipinipilit nila na hindi maaari. Paano ka magiging banal? Tao ka nga, nagkakasala ka araw-araw. Di ba yun ang sinasabi nila? Yan. Ang mahalaga, sabi nila, dumadalo ka, nananalangin ka, naniniwala ka sa Diyos, hindi ba? Yun ang karamihan na itinuturo nila. Pero, yun nga po, hindi yun ang katwiran ng Diyos. Yan. Dahil, magkukot sila sa Bible. Sabihin nila, bakit sa Romans chapter 3, sinasabi doon na walang matuwid, diba? Wala kahit isa. Pero kung i-backread, o parang sa messenger, no, backread. Yun yung term ngayon ng mga kabataan. Kung babasahin mo yung mga previous verses, ang tinutukoy dyan ay yung mga pagano, di ba? Yung mga pagan nation noon. Yan, sila yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi sila naniniwala sa Diyos. Yan, hindi dyan tinutukoy yung mga Kristiyano. Hindi po yan yung mga Kristiyano. Kaya, yan din ang kailangang malaman ng mga tao. It is not what the Bible teaches, the sin you must. Diba? Ang Panginoon, hindi po siya namatay dun sa krus, nagsakripisyo ng kanyang buhay. Sinakripisyo niya lahat para lang magtayo ng sin you must religion, diba? Yan. Malinis
sabi nga, ang relihiyon na itinayo ng ating Panginoon. At ang lahat po ng kabilang dyan ay naligtas mula sa kasalanan sa Acts chapter 2 verse 47. At yan din po yung tinuro ng mga apostol. Kaya dito sa Romans chapter 6 verse 2, ang sabi ni Apostol Pablo, wag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Yan. So, ang sabi dyan, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Yan ay patutuo ni Apostol Pablo. Na kung ang isang Kristiyano ay, sabi nga, patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na nagahari ang kasalanan sa kanyang buhay. He is dead to sin, but alive in Christ. Kaya wala nang kapangyarihan ang kasalanan na maghari sa kanyang buhay. Dito po sa Isaiah, chapter 61, verse 1 hanggang 3. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga bilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak na kahalili ng mga abo, ng langis, ng kagalakan, na kahalili ng pagtangis, ng gamit ng kapurihan na kahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. Yan. So, ito ay sulat ni Isaiah, Propeta Isaiah, na ang tinutukoy dyan ay ang ating Panginoon. Kaya sinabi ng ating Panginoon dun sa Lucas, ngayon ang katuparan ng mga salitang ito na kanilang narinig. Nasabi doon, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran. Ang sabi dyan sa Ingles, that they might be called trees of righteousness. Sino yung tinutukoy po dito? Yung trees dyan ang tinutukoy yung mga tao. Sila'y mga tumanggap sa Panginoon at sila'y nagbubunga, diba? Ng katwiran ng mga spiritual na bagay mula sa ating Panginoon. Kaya, ang mga sabi nga, mga tumanggap sa Panginoon at tunay na nabubuhay ng ayon sa kanyang kalooban, sila na ay makikita mo na nagbagong buhay, una sa lahat, at sila ay nagbubunga ng katwiran. Bunga ng Espiritu Santo. Kaya, dun yung makikita po natin, yung pamumuhay nila ay kaiba na dito sa sanglibutan. Hindi na sila tulad ng dati na sarili na lang nilang iniisip at ang iniisip na lang ay mga bagay na nasa sanglibutan. Ngunit ngayon, tulad ng ating ginagawa, binibigyan natin ng halaga ang mga bagay na tayo'y makapaglingkod sa ating Panginoon. Yan. Kaya salamat sa Panginoon dahil may mga estudyante, Sister Amy, mga kabataan na tumugon sa pagtawag ng ating Panginoon. Amen. At sila rin ay nagagamit na nagiging ilaw sa kanilang kapaligiran upang kanila rin akayin, di ba? Yung kanilang mga kaibigan, kaklase, at sila rin ay tatanggap sa ating Panginoon.
Kaya nakikita po natin na ang Panginoon, siya ay nagtatawag, naghahanap ng mga tutugon sa kanyang pagtawag. Sa John, sabi nga niya, kung tayo'y pinalaya ng Panginoon, tunay na tayo'y magiging laya. Kaya, yan ang salita ng ating Panginoon. Na alam natin na may kabuluhan ang pagkamatay ng ating Panginoon. He died on the cross so that we can have power and meron po tayong kakayanan na mabuhay ng matuwid, banal sa panahong kasalukuyan. Sabi po sa Titus chapter 2 verse 12. Ngayon, kung titignan po natin kung ano nga ba ang kasalanan, mayroon pong biblical definition of sin. Sa 1 John. Na po natin sa 1 John chapter 3 verse 4. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Tuloy po natin at hanggang 7. At nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Sa kanya ay walang kasalanan. Ang sinumang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi man nakakilala sa kanya. Mumuti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. So God is a righteous God. So He deserves to be served by the righteous people. Hindi pwedeng paglingkuran siya ng mga makasalanan kasi hindi naman nila sinusunod ang kanyang mga kalooban, di ba? Kumbaga, yung mga nasa kasalanan, sila'y sumusuway. Yan. Rebellious. Alam nila ang kalooban ng Panginoon pero ayaw nilang sumunod. Hindi ba ganyan din sa mga magulang kapag nagre-rebelde yung kanilang anak? Di ba? Ayaw nila ng ganun. So, ganun din ang ating Panginoon. Nais niyang ituwid ang landas ng kanyang mga anak. Kaya, nais niya na ang bawat isa ay sumunod. So, sinabi dito, sin is a missing, or sin is missing the mark, sabi doon. Meron kang, ano ba yung Tagalog sa missing? May kawalan ka, di ba? Yan, kawalan mo. May mawawala sa'yo, kumbaga, kung ikaw ay nasa kasalanan. Dahil, hindi mapapasayo ang biyaya ng Diyos, hindi ba? Yan. Napakahalagang biyaya. A precious gift. Tinatanggihan mo yung biyaya na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Yan. Dahil hanggat hindi mo i-accept yung biyaya niyan, yung gift na ipinagkakaloob ng Panginoon, hindi ka magiging masaya. Hindi ka magkakaroon ng contentment tulad nga na napag-aralan natin kanina. Ang ilustrasyon dito, there's a vacuum in your heart na kahit anong bagay ang gawin mo para i-fill yung vacuum na yan dito sa mundo, hindi niya masasatisfy. That place belongs only to Jesus Christ. Kaya hanggat hindi yan na-fill in, hindi na ilalagay sa puso mo ang ating Panginoon, hindi ka magiging masaya. Yan. Kaya nga, nakakalungkot na kita mo, di ba? Sa mga balita, mga maraming pera, pero bakit mas pinipili nilang magpakamatay, di ba? Samantalang yung mga mahihirap, kahit walang-wala na, talagang gusto nilang mabuhay kung may sakit sila, di ba? Yan, utang sila. Ganun. Pero salamat sa Panginoon dahil nakikilala natin siya at hinanap niya tayo. Kaya, yun po yung dapat na maging thankful tayo, di ba? Sa araw na ito. Yan. So, mayroon pong dalawang paraan kung
kung paano ang tao ay magkasala. Yan, para malaman po ng bawat isa. There are two ways people commit sin. So yung una, to willingly, knowingly commit an act against the will of God. Na alam mong mali at hindi kalooban ng Panginoon. That is the committed sin. Yung sinasadya mo. Na alam mong masama, alam mong hindi kalooban ng Panginoon, ginagawa mo. Yan. At yung ikalawa, to willingly, knowingly fail to do something you know you should do. So, naunawaan po ba natin yon? Yung alam mong mabuti, pero hindi mo ginagawa. So, yun din po yun. So, mayroon po tayong hindi dapat gawin, at meron po tayong dapat gawin. Yan ay sa James, Santiago, chapter 4, verse 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sin of omission. At dito po napapaloob yung duties of a Christian. Yan. So we should not neglect our duties. Yun po yung pananalangin, pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagkakatipon, and doing good things. Yan po. So dyan na po mapapaloob yung paggawa ng mabuti. Dahil yung iba nagsiself-righteous sila na sinasabi, wala naman akong ginagawang masama, gumagawa naman ako ng mabuti, tumutulong naman ako sa aking kapwa, kaya ayaw nilang magpakababa sa ating Panginoon at tanggapin ang ating Panginoon. Pero, dito po natin makikita na hindi po yan ang kaparaanan para ang tao ay maligtas. Kaya, lahat po ng kasalanan that is against God. Maaaring may kasalanan na gagawin mo sa ibang tao, o sa iyong sarili, di ba? May mga ganun. Yan. All sin are against God. Kaya, ang palagi po nating isa-isip, God is a righteous God. Kahit na anumang gawin ng tao sa ngayon na they accept as tama. Di ba? Ngayon, they pervert everything. Ibig sabihin, pinapalitan nila yung lalaki, nagiging babae, babae, nagiging lalaki, di ba? Tapos sabi nila, accepted naman, di ba? But, He is a righteous God. Yan. Lalaki, lalaki, babae, babae. Yan. Kaya, napakahalaga na yun din po yung sa panahon natin ngayon dahil open ang social media. Siyempre, yung mga bata, na-expose na sila sa kung ano-anong napapanood nila. Although, we say na kung minsan nababaliktad na ang mundo, yung mga babae na ang nagiging dominant, di ba? Yan, nagiging na sila, functional, more functional. Pero it doesn't mean na napapalitan na yung plano ng Diyos. So, yun po palagi ang ating tandaan, yan, pakatatandaan na ang Diyos hindi po nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. He has proven that He is worthy of our praise, honor, and glory, di ba? Binigay niya lahat para sa atin. Napakabuti niya, at nawa, we have to prove Him also that we are worthy of His love, na siya ang dapat nating paglingkuran. Napag-aralan nga natin kanina, na lahat ng bagay ay lilipas. Lahat ay may wakas. Kaya, there is no use pa na ituon natin yung mga buhay natin, yung bagay lang sa mga kabataan, sa mga bagay na material dito sa mundo. Kasi darating ng ating Panginoon. Maikli na lang ang panahon. Kaya ibigay na natin ang ating buhay sa ating Panginoon, ang ating paglilingkod. Hindi na yung kalooban natin, kundi yung kalooban na ng ating Panginoon. Dahil 100% or more than 100% na hindi tayo magsisisi na ang Diyos ang ating pinili na paglingkuran sa ating buhay. Kaya yun po yung ating pag-aralan. Tayo po ay manalangin.
At hindi po ang panalangin kay Sister Ivy sa ating pagtatapos. Tayo po ay dumanangin. Manaming Diyos na banal, na may biging kapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubusan ng papasalamat Ama sa pagkakataon na muli nyo kaming dinako rito sa aming lugar panambahan. Salamat na pagkakataon na magkaroon kami ng ganitong mga pagkakatipon, lalo na sa mga gawain, para sa mga kabataan ay nakakapagbigay po ng hamon. Panginoon, salamat na sa mga salita nyo naging makapangyarihan ito, na ang bunga ng kaligtasan ay ang buhay na banal sa panahon kasalukuyan. Salamat na pinakita nyo sa amin mula kaninang umaga ang kabutihan ng pamumuhay na may harmony, Panginoon. Kaayusan, Panginoon. At ito ay hindi magaganap sa mga taong malayo sa inyo. Ngunit salamat, isa kami ng mga nakakilala at kinatagpo ninyo. Salamat na hindi po nahuli ang lahat sa aming buhay para matagpuan namin ang perlas ng kaligtasan, Panginoon. Ang perlas na hindi po makukuha sa amin, kundi ito po yung aming madadala hanggang kami po ay mawala sa mundo ito. Salamat, Panginoon, na pinagpala niyo kami sa mga mensahe. At nawa, ganun din po kung ano po yung nararamdaman namin ngayon, Panginoon, nagawa ng Santo Espiritu. Ganun din po sana, Panginoon, ang nadarama ng mga nakikinig at nanonood sa amin sa online. Alam niyo po, Panginoon, na nakikita po namin, nararamdaman namin, Panginoon, na malapit na ang ito na ang huling araw at malapit na po ang inyong pagdarating. Sana hindi po mahuli at maabot po namin ang mga nangangailangan, Panginoon, ng iyong kaligtasan at ang katotohanan, Panginoon. Ganon din sa pinangaral ng aming kapatid tungkol sa righteousness. Ito po ang kailangan namin, Panginoon. Kailangan ng aming lipunan, kailangan ng aming bansa, at kailangan ng sanglibutan, Panginoon. Upang ang mga tao ay tumalikot na sa mga maling gawa at mga masasamang gawa, kundi lahat ng mga tao ngayon, Panginoon, paglingkuran ka sa kanilang buhay. Kaya tulungan nyo kami, nawa kayo pumuli ang magpala sa amin, samahan nyo kami sa isang linggo na aming lalakbayin sa mundong ito, Panginoon. Nawa patnubayan nyo kami ang mga salita, Panginoon, naming napakinggan ay tumimo sa aming puso at kaisipan at maging daladala namin, gabay namin hanggang sa muli naming pagkakatipon muli sa lugar na ito, Panginoon. Ginabalik namin ang kataas-taasan, kapurihan sa tanging pangalan namin, Panginoon Jesus na tagapagligtas. Amen.